singer, ikaw Broadway singer, galing ka pa sa Denmark, ngayon meron ka pa Music Museum, ang dami mong guesting, dami mong racket. Paano ba maging sikat na singer at may pag-artista ka rin? Yes, Doc. Ano ba kailangan nilang gawin yung mga bata? Bali yung mga aspiring mga singers or performers and artists natin, unang-una syempre, dapat passion nyo talaga ang music and pagpe-perform. Gusto nyo talaga yung pagkanta, yung to sing in front of an audience. Iba kasi yun, Dok, pagka yung gusto talaga nila. Kasi meron akong mga ilang kaibigan, sinasabi nila sa akin na parang, oh, pinilit lang naman ako ni ganito ni parents ko, pinilit lang ako. Tapos mayroon namang cases na gustong-gusto naman ng bata, hindi naman sinusuportahan ng parents. So, basta yun muna yung foundation, I would say, yung love for the arts, love for music, pag-perform, and then ako nung bata ako, palibasa, yun nga, I love singing and performing. May mga idols ako na in-emulate ko. Ayan, pakikinggan mo yung mga idols mo. Sino idols mo? Nagsimula ako from Regine Velasquez nung bata ako kasi lingid sa kaalaman or alam naman siguro ng lahat kapag kahit lalaki, Dok, 'di ba? Pag bata ka pa, babae yung boses mo eh. 'Di ba? Kasi hindi ka pa nag-puberty. So mataas yung boses ko before. So ang kinakanta ko noon ay mga Regine Velasquez, Jaya, yan yung mga sa cartoons, sa Voltes 5, April Boy Regino, yan, naging idol ko rin yan. And then nung nag-puberty ako, nung lumaki yung boses ko, Martin Rivera, Gary Valenciano, Ogie Alcacid, yun na yung mga pinakikinggan ko mga songs. And then ginagaya mo o ano makukuha mo doon? Let's say mga nakikinig. Dapat ba saktong-sakto bawat intonation or dapat iibahin mo na? Iibahin mo na. Pero ako kasi, I would admit, nung una ginagaya ko sila. Pero eventually, syempre, kung ikaw papasok ka sa industriya, dapat you have to make your own style. You have to make your own sound. So, darating din naman yung point na yon. So, umpisa lang talaga, kumbaga, you need a guide. Kasi lahat naman tayo, di ba, may inspiration tayo, di ba, na paggagayahan muna natin. And then, eventually, we will make our own. So, yun yung nangyari sa akin, Doc. Noong una, ginagaya ko talaga sila, which is mali. Mali yun, actually. But, kasi, ang may advice ko na lang siguro, kung pakikinggan nyo yung mga idols nyo, gayahin nyo yung galing nila sa pag-perform, kung paano sila kumonekta sa audience, kung gaano sila kalinis kumanta, yung tono nila talagang halos perfect pitch, like Miss Lea Salonga. So, and it comes with time. Kasi kapag lagi kang nakikinig ng music, kung lagi mo silang pinakikinggan, yung intonation, yung pandinig mo sa tono, mapaperfect din yan eventually. And then, magta-transfer yan sa pagkanta mo. So, ilinaw ko lang yung mga bata kasi, yung iba magaling kumanta, minsan meron sila nagba-viral isa o sa karaoke. Pero after that, ano yung passion sa magaling kumanta? Okay. So, yung passion kasi, let's put it in a way, Doc, na kadalasan, kung passion mo talaga, kahit minsan walang bayad Kahit walang bayad, gusto mo lang talaga mag-perform. Gusto mo lang i-share yung God-given talent mo. Like, ako nung bata po ako, Doc, every Monday sa flag ceremony sa school, pinakakanta ko dyan. Wala namang binibigay sa akin. Tapos, nung nag-amateur singing contests ako, since age 10, ay kahit may cash na prize yon, parang, I don't care kahit may cash. Ang gusto ko nun yung trophy, Doc. Yung trophy na makukuha ko kasi yun yung parang, parang pang-flex ko ba siya na, nanalo ako, champion ako. Ito yung napalanunan ko sa pagkanta ko. Tapos yung magaling kumanta, magkasama na yun, Doc. Pagka passion mo kasi, dahil passion mo, you would always practice, of course. You would always practice, you would always sing. So, ma-hone yung craft mo, yung pagkanta mo. And then, ang result nun,
gagaling ka talaga sa pagkanta. So kahit hindi siya magaling ang boses niya, kahit medyo sintonado, pag may passion, mauunahan pa niya yung magaling pero parang tamad-tamad na. May ganong cases, Doc, kasi out of passion, out of hard work. Yung hard work, Doc, kung kahit na nag-umpisa ka na parang mula sa tono, kung nag-voice lessons ka, you have a mentor, kung meron kang team na makikinig sa'yo, magsasabi sa'yo ng honest opinion and honest na comments na, oh, you have to improve this, you have to practice pa ito. Kung mayroon kang ganong tao sa paligid mo, may tatama mo yung mga mistakes mo. And out of yung hard work and yung passion mo, ang resulta niyan is almost perfect. Matagal na kami magkakilala ni Gerald pati ni Romel Ramelo Cocoy. Meron kami ginawang musical. Yes, I think 4-5 years na. So napapansin ko kay Gerald, laging sobrang sipag. May movie, may kanta, kahit saan ikot ka ng ikot. Thank you, Doc. Di ba? Parang hindi ba nakakapagod yun? Yung iba, nakikita kong singer, parang ayaw na nila Di ba? So, lalo na ngayon, parang wala namang radio na hit song o walang Yes. viral na ganyan. Parang nanghihina na sila. Pero ikaw, kahit anong kanta, anong event, kahit maliit, di ba? Parang ganun pa rin. Yes. Paano yun? Saan galing yun? Ayun, yung passion talaga, yung love for music, love for the arts, tapos, syempre, yung, kung alam naman namin na worth it yung project, kahit pamaliit yan, kahit pamapalaki, or kahit anong scale, basta it's worth it, we know na napakaganda ng project, we support and we show up sa mga ganun, Doc. And, ayun, lately kasi, Doc, syempre, napapapunta na rin tayo sa negosyo. Maganda kasi, nagiging parang hobby ko na lang itong pagkanta. So, Bakit may business ka na ngayon? Yes, may business kami ni Kuya. May pinagsosyohan kami. Alam ko wala Ngayon. kang business. Bago lang. Bago lang, Doc. Bale, Dito yung dogs. yung dogs na una na yan, Doc. Bale, that was like 4 years ago pa. So in short, Tuloy-tuloy. mahirap kumita sa singing. Mahirap din, Doc, pero Parang mahirap kumita sa mahirap actually. Oo. Kung lalo nowadays, you really need to go viral. Dapat mag-viral ka para may kukuha sa'yo sa mga events. Ayan. But ako, fortunately kasi, Doc, ako nagsimula ako sa TV network. Sa GMA before. So, medyo may nag-gain naman po akong fan base po doon. So, kahit paano kilala. Kaya nakukuha po ako sa mga events sa fiesta, kakanta ka sa fiesta, sa mga corporate events. So now, nagiging hobby ko na lang siya. Mas na-enjoy ko ngayon, Doc, actually, yung pagkanta, yung Actually, pagpa-perform. nakita natin, Gerald, parang ang hirap sumikat ngayon. Unlike before, walang SOCMED, walang Yes, social media. Basta lumabas ka lang sa TV, buong Pilipinas, hawak mo na. Yes, Tapos Doc. ka na, TV, radyo. Ngayon, Opo. kahit may TV ka, hindi na nanonood ng TV. Yes po, Pag totoo. social media ka lang, hindi naman manonood yung iba. So, ang hirap sumikat. Yes, ang totoo, hirap Doc. magpuno ng mga coliseum ngayon. Totoo po, Doc. Kaya minsan yung mga gusto nating singer before, parang ayaw na nila kumanta ngayon eh. Oo nga po, totoo, Marami Doc. nag-abroad na. Tsaka dati, ang lakas ng OPM, di ba? Ewan ko kung gaano pa kalakas ngayon. Oo nga po. Doc, kasi, yun, I'm lucky na, nung nanalo kasi ako, Doc, 2006. So, yan yung time na TV lang talaga, TV and radio. So, and then yung competition, yung Pinoy Pop Superstar, yung kay Regine Velasquez, 1 year po yung nag-run, Doc. So, maximum exposure. And then, nakilala talaga po kami. So, I'm one of the fortunate ones na naka-experience nun. So, may advantages and disadvantages, Doc. Kasi ngayon naman, ako naman tong nahihirapan sa panahon na to, Doc. Kasi, syempre ngayon, you have to create your own content, you have to create your own stuff sa SOCMEDs mo. Na noon, nasanay ako sa TV na bibigyan lang kami ng kanta o kanta ka dito sa may variety show sa TV. Kakantahin lang namin yun, naaaralin lang namin yun. And then, Malakas na, marami na makakapanood sa amin noon. Pero ngayon, kailangan mong umisip, Doc, di ba, ng sarili mong ng content para and to go viral, para mapansin ka. Mahirap din yung to go viral yung concept. Pero at least sa'yo, dito sa Broadway, ilan na bang shows mo sa Broadway? Ang dami na. Ayun, bale,
Sa Miss Saigon. Miss Saigon po, Miss Saigon, Sweeney Todd, and then nag-Miss Saigon po uli ako last year. Ayun, sa Miss Saigon, talagang grabe yun, Doc. 8 shows per week. Yun, dun talaga nahasa ng Mas gusto. malaki ba income doon or short term yun? Mas malaki income, Doc, sa international. Pero And, konti lang Pilipino nakakaabot sa ganun. yes po. Ayan. Lucky enough, Doc. Lucky So, na- yung mga gusto, paano naman yan? Ano bang, hindi na sila magka-college? Ano ba dapat gawin nila? No, Di ba parang anong dapat? Dapat may college course ka, may trabaho ka muna, o pwedeng singing passion na lang ngayon? Ngayon, Doc, I would say kasi do sa modern times, mas okay na magtapos muna sila ng schooling nila. Mas maganda na meron silang fallback. Noong time ko, actually, ako, na-drop out ako nung college dahil sa pag-showbiz. And lucky enough dahil, kumbaga, kumikita ka naman dun. So, nag-homeschool na lang ako eventually. But, Maraming ganun, di ba? opo, but I would suggest, Doc, Ngayon, delikado. delikado, Doc, kasi mahirap asahan ng showbiz lang. So, passion one, kanta ng kanta, pakinggan. And yung manager mo, gaano kahalaga? Pwede ba walang manager? Mas maganda kung may manager sila. Ayan, si Kuya Romel, yan, ang aking manager. Yan din, talagang yung tamang tao, yung tamang team sa paligid mo, napakahalaga niyan. Ay, kung walang manager na lang, di ba pwede? Pwede ba nanay na lang yung manager? Pwede din, Doc. Actually, mas mag-work yan ngayon, Doc, because of SOCMED nga. So, kung maka-create sila ng magandang content, tapos makilala sila through social media, they don't need a manager. Kasi yung makakapanood na sa kanila, yung mag-i-invite sa kanila. So, ang kinukwento mo sa amin ngayon, bago na. Hindi na yung goal mag-guest sa GMA o sa ABS kasi ang hirap nun ang konti lang eh. Yes. So, ang turo mo sa kanila, gumawa na sariling kanta, kumanta, maging viral. Yes po, kasi actually medyo nakakalungkot din. Yung TV medyo parang nababawasan na rin, Doc, eh, 'di ba, yung nanonood. Oo. Hindi na rin siya ganun ka big deal. Unlike before, like ako, nung umalis ako ng network, pag wala kang TV before, wala kang career. But now, kahit wala kang TV, you can have a career. Kasi kung magaling ka naman talaga, you can gain your own followers, you can gain your own following, fan base, through your SOCMEDs. Paano kung magaling sila mag-compose, magaling sila kumanta, wala naman nanonood sa kanila. Kahit i-post nila sa Facebook, TikTok, YouTube. Paano yun? So, yung ganyan, kung ikaw, Kung composer, sa'yo, oo. kung composer ka, halimbawa, kailangan i-audition mo yung mga kanta mo sa mga record labels. Mag-a-apply ka sa record label? Yes po. And actually, swerte rin sila ngayon, Doc, dahil may mga fan pages na yung mga Universal Records, Poly East Records. Madali na silang ma-approach. Ano palakasan? O Hindi naman, Doc. Bale, talent talaga? talent. Kung ma-message mo sila and then mabasa nila yung message mo, they listen to your song, they like it, well, sobrang swerte mo. But, syempre, may system din minsan na may kakilala from sa loob from, halimbawa, Universal or Sony or Poly East. Kung may kakilala ka dun, you submit your song dun sa tao na yon and then they will listen, yung mga tao na nasa loob ng record label. Wala namang danger yan sa mga kabataan, no? Pag mag-a-apply, wala namang danger sa kanila na maluloko lang sila o malulugi. O baka may manager na hindi sila tutulungan. Ayun diba marami lang. nag-aaway? Yes, Manager yes. pati talent. Ano ba yun? Yes, Saan ba kayo never kayo mag-aaway nito ni Yes, Coco, of course, Doc. Bale, yun, ingat din sila dyan. Kung may composition siguro kayo, I would suggest i-apply nyo na siya Copyright. ng copyright. Ipa-copyright nyo na agad siya sa saan ba pinapaano? Kuya, sa National Bookstore ba? Sa National Library. Yun, ano na kayo. Para safe na yung kanta nyo na wala makakaagaw niyan. Kasi magiging issue din yan minsan, Doc, eh. Pagka, kuwari, pinasa mo sa somewhere, kumalat na lang siya, di mo alam, ginamit pala yung kanta mo. Magulat ka na lang, may iba na nagki-claim. So, maganda na i-copyright na po nila yung mga songs nila bago nila i-audition somewhere else. Para inyo na talaga yan. Tapos,
yung mag-ingat din kayo sa mga kausap nyo, syempre, dapat yung talagang, alam nyo na yung tao na yun. Ano kausap? From Kasi nabanggit mo kanina, Doc, na maraming scam. Yeah, scam. Yung manager na ganito. Malay mo, may lumapit lang sa kanila, oh, I'm from Poly East Records. Oo, Pero hindi magbayad naman, ka lang. magbayad ka. Hindi naman pala, Doc, di ba? So mag-ingat din sila. Gawin nyo rin yung due diligence nyo na yung tao na kausap nyo dapat from that company. Ayun. So, ganun na lang pala entry ngayon. Either contest o viral. Yes, Doc. Yeah, may mga singing competitions pa rin naman sa TV. But napansin ko, Doc, ang bilis. Parang, di ba, pag nagsimula yung ganitong competition, magulat ka na lang, oh, tapos na, nanalo si ganito. Pero hindi mo na alam saan napunta. Hindi mo na, yes, Doc, hindi mo alam kung nasaan, right after. So, mahirap ngayon, Doc. Meron ba Ang mga hirap. palakasan system na kailangan magaling ka magbola sa Na. taong to? May key people. 'Di ba? Parang politika yan. May key people. Pag malakas ka dito, mapupwesto ka o mabibigyan ka ng offer. Meron bang ganyan din? Siyempre, Doc, hindi natin maiiwasan may ganyan. Basta May mga ang maya advice ko na lang talaga is have the right mindset when you enter the industry. You really have to be friendly. You really have to be accommodating to everyone. Kasi siyempre madaling magtampo, 'di ba, kung hindi mo mabate or lalo kapag yung mga tao sa company, you really have to be charming. Alam mo yung charming ka sa kanila. You have to show your personality na mabait ka, madali kang kausap, madali kang katrabaho. Siyempre, mas magre-result din yung, Doc, na mabibigyan ka rin ng mas madaming projects. Kung papanoorin nyo lang maigi itong video, pinakita na ni Gerald, passion for singing, lahat kayo meron. Pero yung performing, iba pa yun. Baka workshop pa yun eh. Yes. Mga galaw-galaw Lessons, pa yan. workshop. Ito pinakamahirap siguro, yung friendly to everyone. Yun ang pinakamahirap, di ba? Kung pagod ka na, Yes, Doc. makulit yung fan, o Yes. binabash ka nung fan. Yes, Doc. So paano yun? Paano mo na-develop yung... Siyempre, yung mga artista may bad mood eh. Yes, Doc. Oo. Oh, lalo na ngayon, pag nakita ka pa lang, naka-live ka na agad. Yes, O, yes. Totoo kumakain yan, Doc. ka, naka-live ka. So, Naka-post na. so anong mindset dapat nila doon? Bale, you always have to be in a good mood na lang. Yun na lang, yun talaga. You have to Pag hindi ka good mood, wag na lang lumabas. Or kung... Parang ganun, Doc, actually. Kung you're not in a... makulit daw fans, so kita mo masama okay. Masama. Wala naman siya sinasabi makulit ang fans. Hindi naman. Hindi naman. Si Julian Pablo, yan, part ng Wala Team naman. Gerald, yan, si Sobra Precious ba- Ann. Grabe nandito na. itong mga fans mo, mainit. Bakit ganun yung mga fan base mo, ha? Ano ba itong mga fan base? Minsan nakikita ko nag-aaway, hindi ko nga maintindihan eh. Meron lagi na Makulit daw sila. Si Jessel. Si Jessel, yeah. Kilala mo sila lahat? Yes, kilala ko sila, Doc. Kasi yung iba sa kanila, like, from 18 years pa, 16 years, or 12 years ng fans. So may ganun, Doc. tulong yun. Yes, may tulong yun, Doc. Malaking Yes. tulong sa Malaking comments, sa tulong. algorithm. Yes, Doc. Oh. Kaya malaki talaga pasasalamat ko sa Team Gerald Santos. Hello sa inyo lahat. Thank you sa pagtutok. Ayan. Happy sila, ganun lang. Walang pakain. Bale, yearly, Doc, nag-ano kami. Meron kaming parang officers, parang election. Nag-change ng officers yan May every year. officers. Yeah, and then So meron... kailangan may fan club ka. Yes, may fans club. And Ano then, secret para magkaroon ng fan club? Bale, yan, you have to have loyal fans. And syempre may gastos ka rin yan. Yes, Doc, kapag yung, kuwari, may Christmas party. Yan, last year, hindi lang nakapag-Christmas party because I was in the US. But we, as much as we can, may pa-Christmas party kami, meron niyang anniversary, ganon. So, pagtitipon, tipon-tipon. Gerald Santos, Kokoy, baka mali masabi ko eh. Paano kung masabi ko na baka may girlfriend ka na? Bawal yun. Pwede naman, Doc. Alam na rin naman nila. Alam nila? Yes, alam nila. Yes. Sino yun? Si Grace, yan. From the US, yan. Okay. Approve ba kayo? Kailangan may approval nila. Yeah, approve naman sila, Doc. Wala naman okay magagawa. Nung una, syempre, may, di ba, may selos factor, di ba, iwasan. Music Museum, meron kang 8th anniversary concert. Yeah, 18th, At dapat mabait ka rin sa sponsor mo.
Totoo yan, Doc, yes. Di ba, meron ka ring mga loyal fans, loyal sponsor na tuloy-tuloy. Yes. Marami ring, syempre, sponsor na questionable. Di ba? Nahahandle mo rin yan, di ba? Yes po, tama, Doc. Bale, yun talaga yung pakikisama sa lahat. Hindi lang sa, yan, sa mga fans, tapos sa mga key people from companies, from networks, from, all over, like corporate world, lahat talaga. So, kaya yun nga sabi ko, Doc, when you go out, yun na lang ang maya advice ko sa mga nag-aartista or yung mga sikat na. Kasi Kung may mga mainit ulo nila, moody sila, kahit gaano kagaling kumanta, wag na lang, baka mabash pa. Di ba, parang ngayon isang pagkakamali, di ba? may ibabash ka talaga. Pag mo yung fan di ba? Yes. Gagawa ng video sa likod. Totoo, Doc. Bale, bago ka lumabas ng public, make sure that you're in a good mood. Parang i-psych mo yung sarili mo na, I have to smile, I have to feel good. Ganon. Kasi, yun nga, sinasabi nila, Ano yung sinasabi, public figure kayo, pwede kayo kunan kahit saan. yun, bale, Parang wala nang limits dapat. Or may private space pa ba doon? kapag siguro kung nasa mall ka or ano, medyo Pero ito talagang... kasi mabait kahit saan pwede talaga. Medyo- Kahit sa loob ng kotse, sugurin mo. Diba? May Pero ganun pag sa na. iba, medyo sila. may Last ganun. na lang, paano ba to? Makita niyo si Gerald, medyo iba, di ba? Parang may quote-unquote star quality. Ano ba yung mindset ba yung star quality? Or kailangan may mindset sila na star na ako kahit hindi pa ako star para makuha nila. Tama ba yon? Or Yes, Doc. Tama ka doon, Doc. Actually, you have to... Nakita niyo, may aura siyang star. You have to... Ako, wala lang, ganito lang. Kita mo, kitang-kita, parang may matulis yung mata, may connect agad. Thank you, Doc. Bale, you really have to project. Actually, nasa yung project mo, nasa inner self mo yun, nasa inner na pakiramdam mo yun na, yes, I'm a star. Pero dapat, you still have to be humble. Dapat hindi yung, kuwari, pinoproject mo sa sarili mo, you have this inner voice sa loob ng puso mo, isip mo na, I'm a star, I attract people like me, people love me. But you have to keep in mind pa rin na you have to, your feet on the ground pa rin. Be humble pa din. Para, yes, you radiate yung aura na you're a star, but yung humble, yung approachable ka, ayun. Kasi kapag nasa isip mo rin na humble ka, magiging accommodating and approachable yung dating mo din sa tao. So parang law of attraction yan. Yung iniisip mo, bawat show siguro. Yes po. Mm-mm. Bawat show. Star. Even kahit nasa public ka or you have to embrace that you have to embrace that role na you're a public figure, you're a role model. So kapag ka nasa public ka, embrace mo yung yung role na yun. Last na lang, actually, ewan ko kung magiging compliment sa'yo or hindi. Nung una ko narinig si Gerald, di ba, alam naman natin yung artista, may boses artista talaga, parang Martin Rivera, alam mo iba, Gary V, alam mo iba. Pero nung si Gerald narinig ko, parang hindi siya kakaiba. Pero banda huli, kakarinig-rinig ko, parang naging iba na rin. So, paano ba yun? Magke-create ka ng Doc. Kasi hindi naman ganun kalaki yung boses mo na Pavarotti, di ba? Yes, Parang yes, nakuha Doc. na lang to ng passion or ano? Yes, Doc. Bale, kasi in due time, maka-create ka talaga ng sarili mong style. So yung style mo na yun, doon ka ma-recognize yung yung nuances na yun sa pagkanta na yun, si Gerald na yun. Anong style na pinoproject? Like, ilang ulit mo nang itinatanong sa akin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal. So, na-create ko yung style na yun na yung parang medyo airy, na malambing. In due time, makikreate mo yun, Doc. And then, I Parang also... kulot, ganun, may sarili.
Hindi kailangan yung iba birit, yung iba... Yeah, birit so, or maraming kumukulot. style in between. Yes, Doc. Bali ako kasi hindi ako yung makulot na singer and hindi rin ako biritero. So, Ginawa mo yan, inisip mo yan, or binrand mo yan, or lumabas ng kusa yan? bali, halo, Doc, na lumabas ng kusa and then parang kinalibrate ko siya. Yan. Kinalibrate ko na, okay, kasi pakikinggan mo yung ibang singers yung mga ibang professional singers na, okay, itong style na to, si ganito na to So, hindi ko to kinuha na gagayahin. Hindi ko na to gagawin. So, dun mo siya, madidiscover mo talaga siya, Doc, in due time. Look at your competition pa. Parang ganon, yes. Yung mga Mahirap. contemporary mo, yung mga nakasabay mo, or yung mga nauna, ayun. Sabi nga nila si Gerald, simple pero rock. Final words, Gerald, sa mga aspiring singers. O mag-aral na lang sila. Ano ba maganda? Bale, my final words sa kanila, just keep honing your craft. And if it's really your passion, kung ito talaga yung gusto nyong gawin, ay just keep on pushing. Huwag kayong susuko. Have the right mindset. Have the right people around you na magsasabi sa inyo ng totoo, magiging objective sa inyo para you continue to learn and grow as an artist. Tapos, Doc, ipopromote ko yung aking promote mo lahat. yung aking concert. Ayan, yung aking upcoming concert. Gerald Santos, Grateful, the 18th anniversary concert. It's gonna be on June 29, 7 p.m. at the Music Museum with special guests. Ito na ang aking mga idols, si Mr. Ogie Alcacid, and si Miss Rita Daniela, and si Mr. Ray Valera. Ayan ang aking mga special guests. And sa tickets, Doc, it's available at ticketworld.com.ph. Ayan si Doc, nakabili na ng... Saan nga? Ticket World. ticketworld.com.ph. And may mga featured artists din kami doon na mag-front act sila. Isa Santos and si Andrea Gutierrez. Manonood kami noon. Doon tayo magkita. Yes, Diba? Doc. Thank you so much, Doc. Thank you so Okay, much. thank you, Doktora, thank you. thank you. Nakaka-in love daw yung boses mo. Boses pa lang, okay na. Ay, thank you, Doc. Okay, thank Thank you sa inyo lahat.